Senate, sa Blue Ribbon Subcommittee, no? Ang malaking katanungan doon, sino magbibenepisyo eh. These past few weeks have been quite interesting for the country, especially with the recent events in the other chamber. Pero kami sa Kongreso, in the House of Representatives, we've been very focused on the preparations for the impeachment trial sa Senate. In fact, the prosecutors have started their preparations, yung pag-aaral, as well as our continued engagement. Kasi hindi lang naman sa Kongreso at sa Senado ang pinag-uusapan. We also have our continued engagement with civil society, with the other stakeholders. Para nga sa paniniwala ng Kongreso, ito yung isang usapin na hindi lamang nakalimita sa Senado. Kaya tuloy-tuloy din ang paghahanda, hindi lang ho sa mga prosecutor na ginagawa po ngayon, yung binabalikan ho lahat yung sa ebidensya na nailahad ng clarificatory hearings. Nandun din yung ating pagkuha ng mas malakas na suporta maging sa ibang sektor na interesado at nagmamatyag din sa kalalabasan nitong impeachment trial sa Senado, which is for me very important, no? Kasi in the end it's so easy to turn this political because it's anyway in the first place admitted it's a political process. But as I've always said, it's very important to put this in the context of our overall governance, di ba? Gaano ba kahalaga na may impeachment tayo? Kasi mahalagang may pananagutan ang mga nasa paglilingkod bayan. Hindi lang ho natin pwedeng baliwala lang natin ang ang katulad nitong mga akusasyon, itong mga reklamo, itong mga ebidensya na naipakita dahil lang sa kalagayan ng politika natin. I know the country is facing so many challenges at the moment. We've also buckled up on making sure that we have a strong legislative action framework on how to respond to the emergencies. In fact, we just voted on we are about to vote on we voted in second reading House Bill 8834, yung Kalinga Bill, that would present the response, the overall response to the ongoing crisis, but not only to the ongoing crisis, but for every crisis na pwede nating kaharapin bilang bansa. Katulad nitong nangyaring oil crisis kamakailan. Nandyan po yung paano natin ma-maintain yung presyo, may stabilize natin yung presyo ng gasolina. Nandyan din po yung pagsisigurado na meron tayong epektibong survey and resource management system. Nandiyan din po yung masigurado natin na efficient po at targeted ang pagbibigay po natin ng tulong sa mga vulnerable sector at maging pagsigurado na kahit may emergency ay hindi po naapektuhan adversely ang ating logistics at supply chain management. Ito po yung nagpapakita na ang Kongreso hindi lang ho tayo nakatutok dun sa mas maingay na aspeto ng mga kalagayan ng bansa natin, katulad ng impeachment. Pero hindi ho natin napapabayaan din yung kabuang tungkulin natin na maglingkod sa bayan, which is, I think, a good indication of how the House of Representatives takes seriously its role, not only in the impeachment trial, but also in the overall task of governance. Ganun pangamba na nagtutuon daw ng pansin ang Kongreso sa impeachment samantalang maraming problema ang bansa. Usually, nanggagaling ang narrative niya sa kabila. Anong reaction niyo sa sabi ng survey? Overwhelming majority ng mga Pilipino gusto na matuloy ang impeachment at malaman kung anong ebidensya. Yan nga di po ang isa po sa tinitignan ng Kamara noon. Tinitignan natin na lalo na after ng clarificatory hearings, halos dumoble o trumiple ang interest. At hindi lang ho interest, yung kagustuhang malaman kung paano mariresolba itong impeachment process na sinimulan po sa House of Representatives. Ako, simple lang ho ang pananaw ko dyan.
Alam ho natin na maraming problema ang bansang hinaharap natin, no? At hindi ho naman nagkukulang ang Kongreso. Pero in the scale of things, no, naniniwala tayo na ang accountability is basically very essential to the quality of governance that we have in the country. 'Di ba? Kung hindi natin kayang panagutin ang mga nasa kapangyarihan, magiging mahirap na mapapanagot natin sila sa, for example, sa quality ng governance, sa delivery of social services. So I think that's very clear, no, na hindi ito, kumbaga, itong impeachment process, hindi ito salungat, hindi ito hiwalay sa dapat naming ginagawa bilang mga mambabatas, bilang miyembro ng Kamara. Hindi ito parang I love you more, I love you less. 'Di ba? Hindi kami kailangan mamili. Oh, 'di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon, kailangan parehong bigyan ng effort, no? Kasi in the end, ang taong bayan din naman ang kailangan natin, kumbaga, i-fulfill yung obligasyon natin sa kanila. Kahapon ba, nagbigay ng pahayag ang Pangulo na hindi pahayag, lamentation kung ano ang nangyayari sa Senado. With all this, ano po ang, siguro, kaya ano ko na lang, itanong. Kasi nasa side ka ng prosecution eh. There is a thing as sub judice sa regular na korte. Doon to kung anong tawag pagka sa impeachment court. Kayo na lang po sa Tindig Pinas. Ano yung reaction ninyo na mismong ang Pangulo nagpahayag ng tila politicking is too much in the Senate, to say the least? Magandang umaga po. Una, hindi po ko taga-Tindig Pinas po. Pinas. Pero, yes, opo. Pero kaibigan naman natin ng mga sinusuportahan din na yung pinaglalaban ng mga kaibigan natin sa Tindig Pinas, no? Yun na nga, no, yung tinitingin namin dito sa Bantay Senado Network na initiate ng Team Pinas ay sobrang dami ng ingay, no, na lagi nilang pinapahid na issue ng politika yan, marami pang dapat intindihin. Ang Bantay Senado, ang pinapaalala natin na talagang bantayan natin ang mga proseso na dapat gawin. No, na tarang sobra na no, na nakakaladkad na yung legislation, yung mga institusyon na dapat tinitingala ng ating mga mamamayan. Kaya ang Bantay Senado Network, tinayo natin para paalala lang na tingin lang tayo sa batas, sa konstitusyon, tsaka ano yung responsibilidad ng prosekusyon ng mga senador at mahalaga ang responsibilidad ng taong bayan. Itatanong ko sana kay Congressman Asidre, pero nirestrain ko ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng unnecessary rift sa pagitan ng mga congressmen at saka ng mga senador. Kayo ba'y umaasa na magiging patas pa? At is a good numbers. A good number ng mga senador, considering na pinakita yung Ako sa totoo naman ako ay naniniwala na may tiwala pa naman ako na sa kaparehong paraan na ginampanan ho ng mga miyembro ng Kamara ang aming role sa prosesong ito, ay gagampanan din naman ng mga senador ang kanilang role, no, under the Constitution to serve as the impeachment court. I don't see any reason to doubt that at the moment. Ang worry ko lang is kung sa lahat ng ingay na ito, hindi kaya madistract ang taong bayan, di ba? It's really more of paano natin ma-establish yung... Kasi technically, they cannot derail it. We're all duty-bound. In the same way that kami sa House, we had no choice, but we were bound by the constitutional process to initiate the impeachment after may nagsampa ng complaint. Ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to muddle the issue, di ba? Kasi hindi rin makakatulong sa mga kababayan natin, sa mga nanunood. Subcommittee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-summon niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI.
to siguro explain their side on the recent Ako, I would, Senate. How would you interpret this development? I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate, pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees, and then the mother committee, kumbaga ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary. Which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan, at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies, para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman usahan ng ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability, should proceed, should continue. Pero ang tanong ko, dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Parang this appears to me na parang underhanded effort to turn the tables on the minority, di ba? Hindi And lang seize ako. the political initiative. Siguro may ganun silang dynamics sa Senate, no? Sila siguro ang makakasagot nun, yung current majority at current minority. Pero kami kasi, alam naman ho ng lahat na may mga akusasyon sa mga miyembro ng Kamara. At sa hapon, kung sakaling mangyari man to, tuloy-tuloy, gagampanan ng mga miyembro ng Kamara ang role bilang prosecutors, di ba? So there will always be that institutional tension that we would want to avoid at the moment, given the gravity of the impeachment trial. I don't think, no, as I've always said, lahat tayo gusto ng accountability, pero hindi mangyayari ang accountability kung uunahin natin yung politika. Hindi mangyayari ang accountability kung
gagamitin natin ito to the political advantage of one group over the other. Kasi sa totoo lang, ang mas malaking tanong, pag nagsimula ng Blue Ribbon Subcommittee investigation sa Senate, sa Blue Ribbon Subcommittee, no? Ang malaking katanungan doon, sino magbibenepisyo eh? Kaninong naratibo ang mangingibabaw, di ba? So, the people we have to be very clear. And in the end, no, the shortcuts will not serve our ultimate purpose of exacting accountability, whether in the case of the flood control problem or scandal, or in the case of the impeachment. Kong, good morning po. Ang problema dun sa konsepto ng accountability, plakado siya dun sa kinakailangang makonvict yung pangalawang Pangulo. With the current dynamics sa Senado, ibig bang sabihin nito kung may problema yung mekanismo kung sakasakaling hindi magtagumpay? Ayaw kong pangunahan kung anong mangyayari no, sa proseso ng impeachment. Kasi katulad niya ng sinabi ko dati sa ibang interview, nung nagsisimula din kami sa House, hindi naman ganun kasigasig din ang suporta ng napakaraming congressman katulad ng numerong eventually nag-endorse. Yes, marami ang sumusuporta sa impeachment, pero marami din yung mga medyo nagdadalawang isip. Una, dahil hindi naman sila kasama nung exercise natin nung 19th Congress. 1/3 of Congress, hindi naman mga congressmen doong in-impeach namin siya nung nakaraang taon. Pangalawa, syempre, hindi naman natin makakaila kasi nagbabasa din naman kami ng newspaper, tinitignan din naman namin sa Facebook, ang popularidad ng pangalawang Pangulo, di ba? But the process kasi allowed us to clarify our position, especially nung nilabas na yung mga ebidensya. Doon talaga, lumabas na rin yung suporta ng mga congressman. Kasi hindi pwedeng baguhin o hindi mo pwedeng i-distort yung katotohanan na pinapakita ng mga numero ng dokumento. Eh. You cannot change that. Eh. Eventually, that became more than compelling for 200 plus, way above the expected number of the members of Congress to agree to the impeachment, to find probable cause in the impeachment of the Vice President. I expect the same for the Senate. I cannot say at the moment. I'm sure at the moment, klarado yung, sabi mo nga, yung interplay ng political dynamics. Pero may tiwala ako that the process is so designed. No? The process is so designed na pag nailabas na yung ebidensya, nakita na ilatag ng prosecution ng kanilang kaso, in the end, magkakaroon ng pagkakataon ng mga senador na, kumbaga, timbangin kung saan dapat ang kanilang loyalty. Sa politika ba o sa taong bayan? Gamitin ko lang yung May survey ng Okta. Kay Congressman pa rin po, bago kay Prof. Lumalabas po doon halos 7 sa bawat 10 Pilipino ay pabor doon sa impeachment. Ibig bang sabihin po nito, yung numero po ba na ito ay sapat para tutulan o igupo yung tangka para patayin yung proseso ng impeachment? Sa totoo lang ho, while the numbers are very encouraging, 7 out of 10 Filipinos in favor of the impeachment, and I think the number continues to be steady across the line, I would rather na ituon na rin talaga sa ebidensya. It's not the popularity or the unpopularity of the opinion that should determine the outcome. It should be the evidence that should determine the outcome. Hindi lang naman ang Vice President ang nasasakdal dito eh. What is being placed on trial is our democracy. Diba? Yung katatagan ng ating mga institusyon, ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon, dapat kasama ho yun sa equation. Bagamat encouraging at to be honest, we feel validated to a certain extent, no? Pero ako personally naniniwala na mas mahalagang nakatuon tayo sa ebidensya. Let the evidence speak for itself. And let that be the basis for the outcome of the impeachment trial. Yung pong let the evidence speak, panawagan po para kanino yun?